po siya kanyang birthday. So greet niyo na po siya. Please welcome our preacher for today, Preacher Jeff Sauco. Magandang umaga po sa inyong lahat. So welcome po sa ating pananambahan. So sabihin po muna natin who I am to God. Who I am to God? I am a child of God, called by name. I am loved, chosen, and graced by God. Today, I decide to humble myself and serve. I stir up my faith to say, God is here, so anything is possible. Today, I declare people are my passion. His mission is my mission. His house is my priority. Excellence is my standard. Generosity is my privilege. All of these are for Him. This is His day, His house, His hour, and it all starts now. So, yung pangako naman po natin sa Panginoong Jesus, i-recite din po natin yan. Ready now, recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Amen. So ngayong umagang ito, itutuloy lamang po natin yung mensahe ng ating pastor from last week. So pag-uusapan po natin is living on yesterday's victory and blessings can lead to disappointments. Alam ko po lahat tayo, we experience the blessing of God. Tama po ba? Lahat po tayo may past victories. Lahat tayo merong mga success before. Pero alam niyo po ba na hindi dapat tayo nagdudwell from those victories, from those events? Bakit po? Because it will lead us to disappointments. So let's open our Bibles in Joshua chapter 5, verse 6 to 12. Joshua chapter 5, verse 6 to 12. So kung nandiyan na po kayo ay sabay-sabay po natin itong basahin. Ready now, read. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, unto whom the Lord sware that he would not shew them the land, which the Lord sware unto their fathers, that he would give us, a land that floweth with milk and honey. And the children whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised, for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way. And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their place in the camp till they were whole. And the Lord said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you, wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the Passover on the 13th day of the month, at even in the plains of Jericho. And they did eat the old corn of the land, and on the morrow, after the Passover, unleavened cakes and parched corn in the self-same day. And the manna ceased on the morrow, after they had eaten of the old corn of the land, neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat the fruit of the land of Canaan that year. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa blessings na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for giving us this opportunity that we can study your word at kami po'y makapakinig ng salita ninyo. Tulungan niyo po at kayo pong patuloy na magbukas ng puso at isipan po namin na pagtapos po namin mapakinggan ng salita niyo ay mas mamahalin po namin kayo. Lahat ng ito ay binibigay at binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo. So ito pong binasa natin na verse is about Joshua. Nandun na po sila sa land of Gilgal. Nandun na po sila sa promised land. And makikita po natin dun sa mga verse na binasa natin is yung dahil sa ikot nila sa wilderness, yung mga bata ay hindi na sumusunod dun sa tradisyon ng mga Israelites. Kaya kailangan sila i-circumcise bago sila mag-dwell dun sa Gilgal. So mamaya po, babalikan po natin yung mga verses na yan at aaralin po natin kung paano nito papakita na yung mga tagumpay natin in the past is not enough. Yung mga experiences natin in the past is not enough. Kailangan magkaroon po tayo ng bago. Kailangan wag tayong tumigil. Kailangan wag tayong sumuko dun sa mga experiences natin in the past.
Tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-init ng ulam. Tama po ba? Di ba kapag merong ulam na hindi naubos, panigurado, ulam nyo ulit mamayang gabi. Di ba? Pag hindi na naman naubos, panigurado, ulam nyo na naman kinabukasan. Di ba po, halimbawa sa bahay po namin, kapag may pritong isda na ulam, alam mo na sa susunod na araw, magiging sarsyado yung isda na yan. Di ba? Bakit? Tayo mga Pilipino, we are known to be resourceful. Alam natin lahat yan, di ba? Mahilig tayo mag-init ng ulam. Halimbawa naman po, merong birthday party, o kaya during the holidays. Di ba? Christmas season, o kaya yung holiday season. Kapag nagkaroon ng spaghetti ng December 25, expect mo hanggang December 31, kinakain niyo yan. Di ba? Iniinit pa natin. Lalo na yung mga ulam. Di ba? O kaya naman may birthday party, tas may lechon. Anong pagkatapos niyan? Magiging lechon paksiw. Di ba? Lahat tayo, nag-iinit ng ulam. Minsan nga, di ba sinasabi natin, yung adobo kapag mas tumatagal, mas sumasarap. Pero, kapag yan at yan yung kakainin mo, sasabihin mo sa kasama mo sa bahay, sa nanay mo, o kaya may nagluluto sa bahay nyo, magluto ko naman ng iba. Pang ilang araw na natin tong inuulam eh. Di ba kahit na anong sarap ng pagkain na yan, kapag paulit-ulit mong kinakain yan, magsasawa at magsasawa po tayo. Usually, yung mga warm, leftover food, masarap. Pero, habang tumatagal, napapanis din po. Habang tumatagal, nai-spoil. Ganon din po tayo sa mga moments natin sa buhay po natin. Pwede nating tignan yung nangyari in the past. Pwede nating tignan yung mga answered prayers na binigay po sa atin ng Panginoon. Pero meron din naman tayo mga moments na ayaw na nating i-relieve. Di ba? May mga moments na, ay, kalimutan na natin yan. O kaya, huwag na natin pag-usapan. Di ba? Lalo na yung mga nakakahiyang moments ng buhay natin. Halimbawa, naglalakad ka sa LRT, tapos bigla kang nadulas. Di ba? O kaya naman, pasakay ka ng bus na nagkamali ka ng baba, tapos lahat ng tao nakatitig sa'yo. Ano pa naman to? Doon yung babaan, tapos dito magsasabi ng baba siya. Di ba lalo na ngayon? Di ba may babaan na talaga tayo? Na kapag nag-request, kuya, baba, layo na. Di ba bahala ka sa buhay mo, hindi ka bababa niyan. Di ba may mga moments na ganun tayo sa buhay natin. At ayaw na nating i-relieve yung mga yan. Pero madalas po, maraming mga tao, we live in the past. Past victories, past failures, past experiences. Nagkaroon na ba kayo ng tao na kausap mo na wala siyang ginawa kundi banggitin yung mga nakaraan? Di ba pag ganun yung kausap mo, madalas, hindi na natin pag-usapan. Nakalipas na yan eh. Di ba? Maraming mga tao yung nakausap mo, alam mo, dati, ganito eh, di ba? Lalo na pag nakakausap po tayo ng matanda. Di ba? Nakakausap tayo ng mga lolo at lola natin. Lagi nilang sasabihin sa'yo, alam mo, nung panahon namin, ganyan. Alam mo, nung panahon namin, hindi ganito. Nung panahon namin, yung mga bata, ganyan. Di ba? So, doon natin makikita na lahat ng tao, pinag-uusapan natin yung past natin. The older people get, the more we look back. Habang tumatagal, habang tumatanda, lalo nating tinitignan yung nakalipas natin. Diba? Madalas, lalo na, di ba, pag halimbawa si pastor nag-preach siya sa atin, lagi nating maririnig yung past kung paano niya, ano yung nangyari sa buhay niya, ano yung nangyari dito sa simbahan natin. Bakit? Kasi it is important to remember the past. Pero, the difference is, dapat hindi tayo manatili sa nakaraan. Bakit? Hindi po tayo makaka-move forward kapag nanatili po tayo sa nakaraan. Nagkaroon na ba kayo ng tao na nakausap mo na sabi niya, eto kasi yung ginawa sa akin eh. Eto kasi yung sinabi sa akin eh. Kailan sinabi sa'yo yan? 5 years ago? Kailan ginawa sa'yo yan? 10 years ago? Uy, 2024 na. Nasa gitna na tayo ng taon. Tapos yun pa rin yung sinisisi mo? Yun pa rin yung iniisip mo? Kaya tayo minsan, hindi nakaka-move forward dahil sa sarili din po nating kagagawan. Yes, people can hurt us with words. People can hurt us with actions. People can hurt us sa mga
ginagawa nila sa atin, pero it is still up to us kung paano natin i-handle yung situation na yan. Kapag tayo po ay palaging lingon ng lingon, kapag tayo po ay palaging tingin ng tingin sa nakaraan natin, mas madalas babagsak tayo. Mas madalas madadapa po tayo. Naka-experience na kayo, di ba? Halimbawa, naglalakad ka sa mall, tapos hawak mo yung cellphone mo, kahit hindi sa mall, kahit nasa isang street, or kahit nasa kalsada lang. Tapos hindi ka attentive dun sa dinadaanan mo. Di ba, lalo na ngayon, marami pong ginagawa sa mga kalsada po natin. Kapag hindi ka attentive sa dinadaanan mo, maaaring madapa ka, maaaring mapatid ka, maaaring madisgrasya ka. Ganun din po sa buhay po natin. Maraming mga potholes, maraming mga lubak, maraming mga humps, maraming mga butas, na kapag hindi ka attentive, maaaring bumagsak ka. Tapos sasabihin, Panginoon, ano ba naman to? Ba't mo to nilagay dyan? Lord, bakit naman may humps dito? Ba't may butas dito? Alam mo po kung ano re-remind sa atin ng Panginoon? Lagay mo kasi yung focus mo sa harap. Diba? Marami kasi tayo, madali tayong madistract eh. Diba? Minsan, kapag nasa palengke ka, titingin ka sa kanan, titingin ka sa kaliwa, titignan mo yung, ayun ata yung kailangan ko, parang maraming bumibili nung kailangan kong bilhin na. Sige, magmamadali na ako. Not knowing na pwede kang mabangga ng e-bike, o pwede kang mabangga ng tao. Ganun po kasi tayo eh. Di ba meron tayong mga focus. Balikan po natin yung pinag-usapan, yung verse po natin kanina. During yung journey ng mga Israelites from Egypt going to the Promised Land, yung Panginoon nag-provide ng mana para sa kanila. Na hindi po nila kailangang maghanap na ng pagkain. God provided for them. Bakit? Kasi pinangako ng Panginoon sa kanila yan eh. Na hindi nyo kailangan mag-isip ng kakainin. Ako yung bahala sa inyo. Ang kailangan nyo lang isundin nyo yung journey nyo. God provided for the Israelites. At yung mga Israelites, ang kakailangan na lang nilang gawin, sundin nyo yung path na sinabi ko. Pero still, di ba makikita natin the story of the Israelites na hindi naging smooth yung travel nila from Egypt to the Promised Land. Kapag tinignan po natin yung mapa ng Egypt going to Israel, napakaiksi lang po na journey niyan. Di ba sabi nga, pag kinalculate mo yan by land, by walking, kahit isang buwan, kaya mong ma-reach. Pero bakit 40 years yung journey nila? Dahil may gustong ituro yung Panginoon. Dahil may gustong ipakita yung Panginoon sa kanila. So balik po tayo dun sa mana na binibigay ng Panginoon. During their journey, yung mga Israelites, binibigyan po sila ng pagkain ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanila is that, get enough for today. Kumuha ka lang ng mana na para ngayong araw na ito. And then, kapag sinobrahan mo, mapapanis yung mana na ibibigay. Alam niyo po, di ba minsan, tayong mga Pilipino, madalas bumibili tayo ng mga gardenia, o kaya yung mga tasty na bread. Di ba yung mga loaf of bread? Madalas, lalo na kapag mag-isa ka lang or onti lang kayo sa bahay, hindi na uubos yan. Diba? Maghulat ka na lang, may amag na yung tinapay, o kaya naman, nangat-ngat na ng daga yung tinapay. Diba bakit? Kasi may over supply ka eh. Tapos hindi mo na napansin. So, ganun din po yung panahon ng Israelites. At alam niyo po, kapag tumingin tayo sa ating paligid ngayon, ganun din po yung maraming mga Kristiyano. Na parang hinord natin yung blessing of yesterday. Lord, naglingkod na ako dati. Lord, nagbigay na ako dati. Lord, ginawa ko na to dati. Pero alam niyo po, spoiled na yan eh. Wala na po yan. Na-enjoy mo na yung blessing na dapat mo enjoy sa trinabaho mo dati. Di ba laging ang sinasabi at nire-remind sa atin ng ating pastor na kapag ikaw binigyan ka, pinagpala yung nagbigay sa'yo. So ikaw, anong gagawin mo in return? Hahayaan mo ba na yung blessing na meron ka is sa'yo na lang?
or i-share mo rin sa ibang tao. Kaya nga, makikita natin yung attitude ng ating pastor na kapag may nagbigay sa kanya, ibibigay niya sa ibang tao. Tapos, alam niyo po, si pastor, kapag halimbawa, di ba, meron siyang blessing, bibigyan niya ako. Tapos syempre ako, ayoko rin naman na manatili lang sa akin, magbibigay din ako sa iba. At alam mo po, nakakatuwa na yung pag may binigyan kang ibang tao, tapos makikita mo sila, at the same way, magbibigay rin sa iba. Di ba? So doon mo makikita natin na yung attitude ng ating pastor is not just his attitude, but napapasa niya sa atin. Bakit po? Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay on yesterday's blessing. Hindi tayo pwedeng mabuhay na okay na yung victory natin in the past. Huwag po tayong tumigil, huminto sa pagsunod sa Panginoon. Ito po yung reality ng buhay po natin bilang mga mananampalataya. Meron tayong Diyos, pero meron din po tayong kaaway. At yung kaaway natin ay nandyan, naglalurk lang. Kumbaga, tinitignan tayo na magkamali. Tinitignan tayo na magkulang. Tinitignan tayo na baka merong tong maling gawin. Di ba sabi nga po sa John chapter 10 verse 10, "The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it abundantly." Ang gusto po ng Panginoon is pagpalain ka. Ang gusto naman ng kaaway ay sirain ka. Kaya nga po dapat makita po natin na hindi po dapat tayo makontento at manatili na, Lord, okay na in the past. Okay na to. Sapat na to. Sa tingin nyo ba, sa panahon natin ngayon, sapat na yung blessing in the past? Di ba kapag tinitignan nga natin yung mga post or yung mga news kung magkano yung pera na kailangan mo para mamuhay ka comfortably in the future, makita mo yung amount, sabi mo, parang hindi ko ma-reach yung amount na yan. Parang hindi ko maaabot yan. Totoo, hindi natin maaabot. Hindi natin ma-reach. Pero may salita ng Panginoon na pwede nating makita at pwede nating sandalan sa oras ng gantong meron tayong pinagdadaanan. Sabi ko nga po sa inyo, si God, gusto niyang iligtas ka, gusto niyang i-bless ka. Si Satan, gusto niyang mapahamak ka. Kaya nga po binigyan niya po tayo ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, eto po ay parang isang weapon. Alam niyo naman po, di ba, simula ng early age na namulat na kami, di ba si Pastor, alam naman natin na mahilig siya sa baril. And kapag simula nung bata kami, tinuruan niya na kami how to handle guns. Diba? Pag ikaw may hawak ka ng baril, dapat hindi mo hahawakan yung gatilyo or yung trigger. Dapat laging nasa labas yung daliri mo. And then dapat, kung wala kang intent to shoot, dapat hindi mo ipopoint yung baril sa tao. Alam niyo po, yung salita ng Panginoon is like a gun. Kapag ikaw, halimbawa, di ba may intruder na pumasok sa bahay mo, tapos may baril ka, tapos may gagawing masama sa'yo, and then pinoint mo dun sa intruder yung baril na yan. Tapos, dahil hindi ka marunong gumamit ng baril, may safety pala yung baril. Di ba? Trinay mo iputok, sabi mo, ba't hindi pumuputok to? Mapapahamak na kami. Bakit? Kasi hindi natin alam gamitin yung baril, na meron pala siyang safety. You don't know how to remove the safety. Hindi mo magamit ng tama yung baril. A lot of us is operating like that. Meron tayong salita ng Panginoon, pero hindi po natin alam gamitin. Meron tayong weapon, pero hindi natin alam i-maximize. Marami sa atin, di ba, lalo na sa mga tao ngayon, marami tayong cellphone. Iba't iba yung brand ng cellphone natin. O kaya naman, iPad. Sa isang tao na sabihin na natin sa isang lola, sa isang nanay, ang gamit ng cellphone, panonood ng reels. Di ba? Panonood pag sa social media. O kaya naman, pagbili sa TikTok shop. Di ba? Usong-uso sa mga nanay ngayon yan. Di ba? Titingin sa TikTok shop, bibili ng mga gamit sa bahay. Di ba? Pero, sa isang
sa isang nagtatrabaho, pwede niyang gamitin yung cellphone na yan to market, pwede niyang gamitin yung cellphone na yan to work, pwede niyang gamitin yung cellphone na yan to contact other people para sa kanyang trabaho. So doon makikita po natin na isang bagay may different use at depende kung paano mo gamitin. Ganin din po ang salita ng Panginoon. Kapag hindi po natin alam gamitin ang salita ng Panginoon, we can never use this weapon. Kapag hindi natin alam, hindi natin binabasa, hindi natin ginagamit, matatalo po tayo ng kalaban. Hindi enough na nandito ka sa church, hindi enough na nakikinig ka ng preaching, hindi enough na tinuturuan tayo. Dapat tayo mismo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Dapat tayo ay nag-i-invest sa salita ng Panginoon. The enemy is waiting for us. Pwede kanyang attack ng Monday, Tuesday, Wednesday. Mamaya nga, pwede eh. Pag uwi mo sa bahay, di ba, huwag ka nang bumalik mamaya. Dito ka na lang sa bahay, mainit oh. Di ba, lalo na pag tanghali, masarap matulog sa tapat ng electric fan. Pwede tayong attack ng kalaban po natin. Pero iba po ang nais ng Panginoon. Ang nais niya is iligtas tayo. Ang nais niya is ilayo tayo sa kapahamakan. Ang nais niya is pakitaan tayo ng blessing. Kaya nga po binigyan niya tayo. Binigay niya yung kanyang anak para sa atin. Kaya nga binigay niya yung kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Mga kapatid, alam ko marami sa atin dito na hindi pa nakakapakinig at hindi pa naririnig na kailangan mo yung Panginoon sa buhay mo. This is the perfect time para makita po natin yan. At alam niyo po, kapag tinanggap na natin yung Panginoon bilang ating tagapagligtas, doon natin makikita yung difference. Yes, we will experience problems, but we have God on our side. At pag tayo ay Kristiyano na po, dalhin na natin yung pangalan ni Jesus. Alam niyo, di ba sa mall ngayon, maraming mga t-shirts, maraming mga damit, may nakalagay dyan, Team Jesus. Di ba? Pero alam niyo po tayo bilang mga Kristiyano, kahit na wala sa chest natin yung Jesus na yan, pero once nalaman ng mga taong nakapaligid sa atin that we are attending a church or we are going to a church, alam na uy, Christian yan. O kaya, ay, dyan sa Baptist yan. Diba? Alam niyo po, parang ganito yan eh. Diba? Halimbawa, anak po ako ni Pastor Joey. And then, kahit na anong gawin ko, hindi ko pwedeng alisin yung pangalan ni Pastor Joey Sauco sa akin. Kaya nga minsan, di ba, pag halimbawa may liga kami. Alam niyo po, pag sa liga namin, hindi Sauco yung nakalagay sa likod ng jersey ko. Bakit? Para pag mayroon akong nagawang masama, hindi nila sasabihin, uy, Sauco yan oh. Ay hindi, di ba? Pangalan ko doon, Jeff. Para mahirapan sila hanapin kung sino ko. Di ba? So, yun po yung teknik ko. Pero, hindi ko naman po sinasabing gano'n, di ba? Dati yun. Pero ngayon, nagtatry na tayo magbago kasi syempre, kailangan nagbabago po tayo. Hindi tayo pwedeng manatili sa past natin. Pero hanggang ngayon po, yun pa rin po yung nakalagay sa lahat ng jersey ko. Hindi ko lang po nababa kasi po yung inutusan ko, nagtuturo po ng Sunday School. Okay? So, ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Ang gusto ko pong sabihin sa inyo is hindi ko pwedeng alisin yung apelido ko sa akin. Diba? Hindi ko pwedeng alisin na hindi naman ako Sauco eh. Minsan, naglalakad po kami sa mall, tapos biglang may lalapit sa akin, uy, di ba ikaw yung anak ni Pastor Sauco? Parang, opo, pero hindi ko naman siya kilala. Ngayon naman, naglalakad kami madalas sa mall. Tapos biglang may lalapit kay Bron. Uy, hi Bron! It's me and Bron! Parang ako, sino to? Hindi ko naman to kilala eh. Tapos, dinescribe ko kay Pastor. Sabi niya, dito yan sa church na yan. Sabi ko, mas mabuti pa si Bron, kilala nila eh. So, makikita po natin doon na gustuhin ko man o hindi, nakakabit na sa akin yung pangalan na yan. So, ano yung kailangan kong gawin? Pag lumabas ako, pag naglakad ako, pag umalis ako, kailangan kong ingatan yung pangalan ng aking tatay. Bakit? Kasi syempre, kahit naman ayaw ko, dala-dala ko eh. Diba? So, anong kailangan kong gawin? Kailangan kong ingatan kung saan ako pumupunta, kung ano yung gagawin ko, kung ano yung attitude ko. Diba? Minsan, pag nagdadrive ako, sabi ko nga po sa inyo, diba, mainit po yung ulo ko. Pero dahil may anak na ako, lagi ako nire-remind ni Pastor na hindi na pwedeng ganyan. So, kailangan ko mag-ingat. Diba?
minsan nahahabulin ko, pero ngayon hindi ko na po hinahabol. Diba? Titigilan ko na lang siya sa harap niya. Kasi hindi ko nahahabulin eh. Diba? Nasa unahan na ako. Pero po, ang gusto kong sabihin is, yung gamit kong sasakyan ni pastor. So, ibig sabihin, kapag nakita ng tao yan, ay, yan na naman si Pastor Joey, oh. Mali na naman yung ginagawa niya, oh. Diba? So, babalik pa rin sa tatay. So, ano yung kailangan kong gawin? Kailangan kong ingatan yung ginagawa ko. Bakit? Kasi lahat babalik kay pastor eh. So, anong kailangan kong attitude? Ay, anak ko ni pastor eh. So, kailangan kong ingatan. Bakit? Kasi testimony niya, kumbaga, nahirapan siya na i-build yung pangalan niya. So, bakit ko kailangan na sirain? Diba? Since nakakabit yung pangalan ko, ginagawa ko, kailangan kong baguhin kung ano yung attitude ko. Kailangan kong baguhin yung mga pagkukulang ko. So, doon po makikita po natin na tayo, bilang isang Kristiyano, nakakabit na po yung pangalan ni Jesus sa atin. Nakakabit na po yung pangalan ng Panginoon sa atin. Na kahit saan ka pumunta, once na sinabi mo sa tao na, Christian ako, Baptist ako, they will judge you by your word. Titignan nila kahit na sabihin na nating masama, masama i-judge yung mga tao, titignan nila yung lahat ng aksyon na ginagawa natin. Whether maliit o whether malaki, lahat yan pupunahin nila. So ano tayo? Sasabihin mo, magpapaka-plastic ako. Hindi po. Hindi po pagiging plastic ang pagbabago. Kundi yan po yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, eto tayo, bago tayo maligtas. At eto po tayo, yung kumbaga, bagong tao. So tayo po, habang wala pa po tayo sa langit, nasa journey pa po tayo. Diba? Kumbaga, we are being transformed by God continuously. Na binabago niya po tayo. Habang naglalakad po tayo, hindi po pagka-plastic yung iniiwan mo yung dati mong ginagawa. Hindi po pagka-plastic yung iiwan mo yung dati mong mga pagkakasala, dati mong mga habits, kundi yan ay transformation. Yan ay pagbabago. Bakit? Kasi ginagamit po natin yung salita ng Panginoon as a weapon. Hindi po natin pwedeng makita yan kung hindi po natin inaaral ang salita ng Panginoon. Tandaan po natin na eto tayo. Eto tayo, dating makasalanan, dating maraming pagkukulang, pero dahil sa salita ng Panginoon, we are changing our lives. Once na you said you're a Christian sa mga tao, they will judge you as a Christian. Hindi mo naman pwedeng sabihin, bago pa lang ako Kristiyano eh. O kaya, 3 linggo pa lang akong saved. Hindi po. Once you say that you are a Christian, kailangan mo pang hawakan yan. Mahirap na proseso, pero worth it. Sulit po. Satan is always trying his best to get us weary. Gusto niya na huminto po tayo sa paglilingkod. Gusto niya na maging kontento na po tayo sa past victories po natin. Gusto niyang bumigay ka na dahil sa pagod. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano ay hindi lang kantahan, hindi lang pagbabasa ng Bible, kundi it's a warfare. Lagi nga po nating naririnig, di ba, na hindi po totoo na kapag save ka na, wala ka ng problema. Hindi po totoo na kapag save ka na, exempted ka na. Kristiyano, hindi Kristiyano, magkakaproblema, mawawala ng trabaho, may magkakasakit, masusunugan, pwede kang mabypass sa promotion, pwedeng hindi mo makuha yung trabahong pinagpipray mo. Bakit? Because that is life. Ang buhay po ay pare-pareha sa atin. Pero ano po yung difference ng save o hindi save? Sabi niyo, parehas lang naman magkakaproblema. Parehas lang naman na magkakasakit. So ano po yung proof na tayo ay iba sa ibang mga tao? Pwede kong tumawag ngayon sa harap natin ngayon. Kung sino yung pwede magbigay ng testimony of God's blessing. Pwede kong magturo siguro sa harap nyo ngayon at sabihin mo ngayong linggong to kung paano naging blessing ang Panginoon sa buhay mo this week. Siguro, maaaring hindi ka nagkaroon ng 1 million, pero provide ng Panginoon yung needs mo for this week. Naalala nyo before, nagkaroon tayo ng every Sunday, yung i-share mo kung ano yung naging blessing mo for the past week. Mamimili yung bawat isang district kung sino yung nagkaroon ng blessing. Makita mo doon na hindi tayo nauubusan ng entry. Bakit? Kasi ganun
yung Panginoon sa atin. Siguro hindi mo napapansin dahil may iba kang inihiling sa Kanya, pero still, God is providing for your life. God is protecting you. God is guiding us. God has been very good to us. At marami po tayong nakitang mga magagandang bagay. At saka mga malalaking bagay. Bakit po? Dahil sa grace at sa mercy ng Panginoon. Tandaan po natin, we are not deserving. Hindi po tayo karapat-dapat. Hindi nga tayo karapat-dapat mabuhay na eh. Bakit? Because of our sinful nature. Pero mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga, hindi dapat tayo mag-dwell sa mga past blessings natin. Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. May. Diba? June. And then 6 months, 2025 na. So this 2024, pwede tayong sabihin na natin, during this year, during this period of time, sa mga companies, sa mga nag-work, merong mid-year performance. Diba? Tinitignan nila kung ano yung performance for the past 6 months. Kung ano yung na-reach ba natin yung goal natin, na-hit ba natin yung target natin, nagawa ba natin yung kailangan natin gawin. As a Christian, as a son of God, as a daughter of God, tingnan natin kung ano yung mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon. If we settle down on the past, magiging stagnant po tayo. Kapag tayo po ay tumigil na, kapag tayo po ay hindi na kumilos, magiging stagnant po yung tubig natin. Alam niyo yung mga stagnant na tubig, at first, okay lang yan eh. Pero habang tumatagal, nagkakalumot, pwedeng magkaroon ng mga kiti-kiti, at saka in the long run, pwedeng magkaroon ng lamok, at pwede mag-cause ng disease. God has blessed us and our family greatly sa mga past years. Pero yung mga blessings na yan ay hindi po tayo pwedeng itawid sa future. Sabi ko nga po sa inyo, mahirap yung buhay natin. Pataas ng pataas yung mga prices. Minsan yung gas, bababa. Minsan yung mga prices, bababa. Pero mas madalas tumataas eh. Mas madalas nahihirapan po tayo. Kaya nga po dapat makita po natin na wag po tayong tumigil. Living on yesterday's blessing will only bring disappointments. Bakit? Because I can never bring them back. Yung mga blessings po natin in the past, magiging disappointed lang tayo. Bakit? Kasi po, Lord, bakit hindi mo na sa akin binibigay to? Lord, ba't hindi mo na sinasagot yung panalangin ko? Lord, bakit hindi mo na ako dinadala dito? Lord, bakit ganito na lang? We can never bring the past back. Hindi po natin pwedeng ibalik yan. The only thing we can do is move forward, work for God, and expect God to bless us more. Hindi po dapat tayo tumigil. Kasi kapag tumigil po tayo, magiging stagnant, magiging pangit yung tubig, at maaaring magkasakit pa po tayo. So what are yesterday's bread we keep living on? Ano yung mga bread na namumuhay pa rin tayo? Una, we live on yesterday's steadfastness in faith. We live on yesterday's steadfastness in faith. Joshua chapter 5 verse 1. Balikan po natin yung verse natin po kanina. Sabi dyan, and it came to pass when all the kings of the Amorites, which were on the other side, on the side of Jordan, westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan before the children of Israel, until we were passed over. That their heart melted, neither was there spirit in them anymore, because of the children of Israel. So dito po, makikita po natin kung paano po tinulungan ng Panginoon yung mga Israelites. First, tumawid. Nung tinatakasan nila yung mga Egyptians, ano po yung ginawa ng Panginoon? Pinart niya yung Red Sea. Diba? Dumaan po sila sa Red Sea dahil pinart ng Panginoon. Ngayon naman po, nung papunta po sila sa Promised Land, dry up ng Panginoon yung ilog ng Jordan. At doon po makikita po natin sa last part,
Sabi dyan, that their heart melted, neither was there spirit in them anymore because of the children of Israel. Dito po, makikita po natin na yung mga kalaban ng Israel natakot sa kanila. Yung mga kalaban ng Israel, syempre, kung ngayon nga, di ba, mabilis yung chismis. Paano pa dati? Di ba, maraming mga taong nag-uusap-usap. Uy, yung mga Israelites na yan, nahati yung dagat sa kanila. Tapos ngayon, tumawid sila, na-dry up yung Jordan River. Essential to spiritual victory, yung understanding natin na yung Panginoon at lahat ng kalaban na haharapin natin ay, kumbaga, talo na. So dito po makikita po natin yung pananampalataya ng mga Israelites. Yung pananampalataya nila na niligtas kami ng Panginoon sa Egyptians, niligtas kami ng Panginoon sa mga nakalaban namin. So, ibig sabihin, okay na yan. Bakit? Kasi niligtas niyo na kami in the past eh. Yesterday's faith prepared you for today. Today's faith will prepare you for tomorrow. Yung pananampalataya mo in the past, sabihin na nating, yes, pwede pa rin ngayon. Yes, okay pa rin yan ngayon. Pero dapat may panibago tayong papakita na nanampalataya tayo sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, faithful naman ako sa in the past eh. Hindi po. Dapat ngayon, faithful pa rin tayo. Dapat ngayon, nandito pa rin po tayo sa simbahan. Dapat ngayon, naglilingkod pa rin po tayo. Bakit? Because today's faith will prepare us for tomorrow. Yesterday's faith, ito yung nagsusustain sa atin ngayon. Pero yung pananampalataya natin ngayon will sustain us for the future. Nagets po ba natin na yung faith mo kahapon, ito yung bumubuhay sa'yo ngayon? So ngayon, kailangan natin magkaroon ng bagong pananampalataya para mabuhay po tayo again tomorrow. Hindi po natin pwedeng sabihin, faithful ako dati-dati pa. Dati-dati pa. Opo, yes, that's okay. Pero tandaan po natin na dapat ngayon, faithful pa rin po tayo. Hindi po tayo pwedeng maging katulad ng mga Israelites. Nasabi nila, okay na yan. Diba, makikita po natin dun sa verse na binasa po natin kanina. Sa Joshua chapter 5 verse 3. Kasi po, di ba yung mga Israelites, yung mga anak nila, dahil nga yung mga magulang nila ay sabihin na nating nawala sa temporary, nawala sa pananampalataya, hindi na nila nagawa yung tradition nila. So doon sa promised land, ano yung ginawa nila? And Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins. And this is the cause why Joshua did circumcise all the people that came out of Egypt that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt. Now all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness by the way, as they came forth out of Egypt, them they had not circumcised. So dito po, makikita natin na lahat ng dala-dala ni Moses from Egypt in the wilderness ay namatay. Nawala na. At lahat ng pumasok sa promised land ay mga bagong tao na. Kaya nga po, ano yung gusto natin pakita dito? Na yung faith mo in the past, yung mga nakalipas nating victory is not enough. Ay hindi po sapat. Kailangan ngayon, magpakita po tayo ng bago. Sabi nga, the only way we can get faith is from the Word of God. Hindi po tayo pwedeng makakuha ng pananampalataya mula sa iba. Yes, pwede tayo ma-encourage sa mga quotes sa Facebook, sa mga preachings online, pero iba pa rin po yung pananampalataya na pwede po nating makuha mula sa salita ng Panginoon. Mamaya po, balikan natin yung verse na yan. At tignan po natin yung pananampalataya na dapat meron tayo. And as your faith grows, kailangan makita po natin na lalago, lalaki, at mas magtitiwala po tayo sa Panginoon.
Tignan natin yung mga sarili natin ngayon. Are you stronger today than yesterday? Mas kaya na ba nating harapin yung challenges in the past? Na kapag ngayon natin pinagawa, ay, kaya ko na yan. Magagawa ko na yan. Bakit? Kasi may faith ako sa Panginoon eh. Kapag tayo po ay may faith sa Panginoon, dapat nakikita po tayong nandito sa loob ng ating simbahan. Kapag tayo po ay may faith sa Panginoon, dapat hindi po tayo nagsiserve out of guilt or out of duty or out of pressure. Tayo po ay nagsiserve sa Panginoon dahil alam natin na ito po yung tama. So ano po yung sinasabi sa Bible about serving God? Serving God in His ecclesia is one of our life purpose. Purpose po natin sa buhay, yung maglingkod po tayo sa loob ng simbahan. Sabi nga sa Matthew chapter 8 verse 35, kung sino man yung liligtas yung sarili niyang buhay, ay mawawala ito sa kanya. Pero kung sino man yung mawawala yung kanyang buhay para sa sake ng Panginoon at sa gospel, siya yung makakasave nito. Ito po yung purpose ng buhay natin. Hindi po purpose ng buhay natin na itago natin. Hindi po purpose ng Panginoon na i-keep po natin. Ang purpose po is magpagamit po tayo sa Panginoon. Di ba lagi nga pong nung Wednesday nga na preaching ni Pastor, di ba yung sinabi niya yung testimony ko. Actually, hindi ko na nga po kailangan sabihin kasi siya na lang po nagsasabi. Di ba sabi nga po, di ba, laging pag kwento ko kay Pastor, laging siya na yung magsasabi. Di ba? Kaya nga hindi ko na magamit na illustration minsan yun sa preaching. Kasi alam ba, inassign sa akin si Pastor, kung nakwento mo na lahat ng dapat ko sabihin eh. Ano po yung sasabihin ko? Diba? So, pero, alam niyo po, ever since yun yung naging mentality ng buhay ko, na hindi ako hahanap ng trabaho na pwedeng humadlang sa gawain ng Panginoon. Diba? Kasi po, mahirap, sabi nga, God will always provide for us. Mahirap yung pwede namang kumuha ko ng sabihin na natin ngayon, merong offer na mas malaki. Pwede ko naman pong kunin eh. Pero yung katumbas ng offer na yan is more work hours or mas maraming oras para sa trabaho na hindi na ako pwedeng mag-serve, hindi ko na to pwedeng magawa, hindi na ako pwedeng maging flexible. Eh di, nawala na yung commitment ko sa Panginoon na dapat mas malaki yung pananampalataya ko kaysa sa sweldo na gusto ko. Bakit po? Kasi, tandaan natin na yung sweldo will never be enough. Yung pera na tinatanggap mo will never be enough. Pero yung pananampalataya na meron ka is more than enough. Yung pananampalataya na papakita mo, na Lord, ikaw na yung bahala, that will sustain us. Tandaan po natin na yung faith na meron tayo in the past will not sustain us, will be enough for today. Pero kailangan po natin pakita na, Lord, I am still faithful sa inyo. Gagawin ko pa rin po ito in the future. Sa tingin natin, di ba, alam niyo po, pagdating sa gawain ng Panginoon, wala pong retirement age. Pagdating sa gawain ng Panginoon, wala pong edad yan. Di ba, pagdating sa work, pag senior ka na, pahinga ka na. Huwag ka na magtrabaho. Sa bahay ka na lang. Pero pagdating po sa Panginoon, wala pong ganyan. Di ba? Sabi nga, habang tumatanda, dapat mas minamahal po natin ang Panginoon. Habang tumatagal, dapat mas kumakapit po tayo sa Kanya. Why? Because number 2, serving God in His ecclesia makes you more like Jesus. Matthew chapter 20, verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, kapag tayo po ay minamahal natin yung Panginoon, mas nagiging katulad po tayo ni Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, ang Christian life is about process. Na dati, makasalanan ka. Dati, marami kang kalokohang ginagawa. Pero habang tumatagal, iniiwan natin, binabagsak natin. Why? Because we want to become more like Christ. Dahil gusto nating maging katulad tayo ng Panginoon. At number 3, serving God in His ecclesia is the highest use of your time.
Pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, ito po yung best use of our time. Sa tingin nyo ba, pag ikaw pinatawag ka sa ating simbahan para mag-ayos, para gumawa, para maglingkod, sa tingin mo ba waste of time yan? No, it's never a waste of time. Pag nasa moment, nandito ka sa loob ng simbahan na to, pag ikaw ay kumilos, whether malaki o maliit, it's never a waste of time. Kaya nga, pag halimbawa nag-message si pastor, meron siyang kailangang pagawa, sige po, gagawin natin. Bakit? Kasi it's never a waste of time. Alam nyo nga madalas, di ba lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, kapag may inuutos si pastor, ina-adjust ko yung trabaho ko. Minsan, the past few weeks, yung oras ng work ko, normally, kasi meron kaming project, normally is, yung start ng work ko 10 to 8. Pero, dahil merong mga pinapagawa, nag-work ako 8 a.m. hanggang 10. Tapos, mag-aalaga muna ako ng baby hanggang 12. Tapos, may gagawin ko na yung utos sa akin. And then, mag-work ulit ako ng 1 a.m. or 12 a.m. hanggang morning. So, sabihin nyo, kaya mo ba yun? Madali ba yun? Hindi. Mahirap. Minsan, nagtatrabaho ko sa sofa, inaantok na ako. Minsan, napipress ko yung keyboard ko sa laptop, napakahaba na nung tinatype ko, isang letter lang. Di ba bakit? Kasi mahirap eh. Pero, burden ba? Hindi po. Bakit? Because serving God is the highest use of our time. Paglilingkod sa Panginoon is the highest use of our time. Ito po yung best na gamit ng oras po natin. Di ba? Nagkakaroon nga ako ng oras sa paglalaro eh. Nagkakaroon nga ako ng oras sa pag-alis eh. Nagkakaroon nga ako ng oras sa panonood eh. Pero bakit isipin ko na sayang yung oras na ginagamit ko sa paglilingkuran sa Panginoon? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, na yung labor natin is not in vain in the Lord. Yung ginagawa natin sa Panginoon is not in vain in the Lord. Lahat ng yan, lahat ng pananampalataya, lahat ng sacrifice, lahat ng service, hindi po yan vain. Hindi po yan sayang. Bakit? Dahil ginawa mo para sa Panginoon eh. Pero kung hindi mo ginawa para sa Panginoon, then that's the time that it will be in vain. Serving God in His ecclesia is the secret to greatness. Ang paglilingkuran para sa Panginoon, ito po yung sikreto para maging sikreto sa greatness. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. If you want to be great, you must be the servant of all the others. Pag nakita po natin yung verse na yon, di ba sabi dyan, let him be your minister. Siguro sabi mo, minister eh. Ano ba ibig sabihin ng minister? Ikaw yung nagmi-minister. Ikaw yung gumagawa. Ikaw yung kumikilos. At ano pa po yung sinasabi ng Panginoon about serving God? Serving God in His church will be rewarded in heaven. Kapag tayo po ay naglilingkod para sa Panginoon, God will reward us in heaven. Mark chapter 10 verse 29 to 30, sabi dyan, And Jesus said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now is in this time houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions, and in the world to come eternal life. Alam niyo po, ang totoong boss po natin ay hindi yung boss mo sa kumpanya. Ang totoong boss po natin ay hindi yung boss mo sa bahay. Ang totoong boss po natin is Jesus. How passionate are you about serving God? Enthusiastic ka ba na maglingkod sa Panginoon? O pagdating ng Sunday, ang mentality natin, Sunday na naman, kakanta na naman, magbubukas na naman kami ng Bible, uupo na naman ako ng matagal. Tandaan po natin na kailangan yung mentality po natin is, Lord,
hindi ako pwedeng mabuhay sa yesterday's faith. Bakit? Kasi today na to eh. Bagong araw na to, so bagong pananampalataya. Without commitment, you will lose the value of your life you once enjoyed while serving Jesus. Kaya nga, mga bata, di ba nakikita po natin yung mga senior natin sa simbahan na ito. Wala pong pwedeng ibato sa kanila na hindi sila naglingkod sa simbahan na to. Lalo yung mga preachers natin, yung mga staff natin, makikita natin yung faithfulness nila. Kaya nga kayo, bilang mga bagong generation, ang pwede naming ibahagi is piliin yung maglingkod para sa Panginoon. Piliin nyo na mag-serve para sa Panginoon. Just like what Joshua said in Joshua chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ikaw, pag kayo na lang yung nandito, pag tayo na yung nandito, will we still serve the Lord? Sa ano yung pipiliin mo? Tandaan po natin that our parents, yung mga magulang po natin, yung mga tatay natin, yung tito mo, tita mo na nagdala dito, they cannot make the choice for you. Hindi sila pwedeng gumawa ng choice sa inyo. Sa tingin nyo ba, yung tatay namin, pinilit kami na maglingkod? Pinilit na tumayo? Hindi po. The choice was up to us. Kami yung pumili. Kaya nga kayo dapat yung pumili. Hindi laging tinutulak lang tayo. Bakit? Kasi kapag ikaw yung pumili, papanghawakan mo yung desisyon mo sa buhay mo. Bakit? Kasi desisyon mo yan eh. So ikaw yung dapat na, kumbaga pangatawanan mo yung desisyon mo. Hindi natin pwedeng hayaan na ibang tao yung palaging gumagawa sa desisyon natin sa buhay. Diba? Laging ganun tayo, outside. Diba? Lagi natin sinasabi, desisyon ko to, buhay ko to. Then you decide to serve God. Then you make the decision that you will serve the Lord. Tandaan natin yung lagi nating kanta, there is joy in serving Jesus. Laging may saya pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Yung saya na yan ay hindi mo makukuha sa labas. Yung saya na yan ay hindi mo pwedeng makuha sa material na bagay. Yung saya na yan ay pwedeng mo makuha mula sa Panginoon. So what are yesterday's bread we keep on living on? Number 1, we live on yesterday's steadfastness in faith. Number 2, we live on yesterday's success. Marami sa atin, lagi nating binabalikan yung tagumpay ng nakaraan. Champion ako dati, panalo ako dati. Dati yun, paano ngayon? Panalo ka pa ba? Champion ka pa ba? Sabi sa Joshua chapter 5, verse 12, and the manna ceased on the morrow, after they had eaten of the old corn of the land. Neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. We cannot live on yesterday's manna. Dito po, makikita po natin na God provided for the Israelites. Di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, yung mga Israelites, binigyan ng Panginoon ng manna during their journey sa wilderness. Kapag umaga, kumuha ka lang ng sapat. Kapag gabi, kumuha ka lang ng sapat. At kapag kumuha ka ng sobra, may spoil for the next day. At dito po, makikita po natin sa verse na to, nung nandun na po sila sa Canaan, tinigil na ng Panginoon yung mana. Hindi na nagpo-provide yung mana. Bakit? Kasi may fruit of the land na eh. Meron na kayong panibago na pwedeng kainin. So makita po natin doon na tinigil ng Panginoon yung supplication niya. Tinigil ng Panginoon yung provision niya. Pero meron siyang bagong provide sa mga Israelites. May bagong blessing yung Panginoon para sa kanila. Ano po yung pwede nating analogy na makuha mula dito? Yung tagumpay ni Moses at yung mga magulang nila, tapos na po yun. We cannot dwell on yesterday's blessing, on yesterday's success for today's blessing. Kailangan tayo yung kumilos para makuha naman yung blessing natin para ngayon.
Sabi nga, buksan naman natin yung Bibles natin sa Joshua chapter 4, verse 19 to 24. Sabi dyan, and the people came up out of Jordan on the 10th day of the first month and encamped in Gilgal, in the east border of Jericho. And those 12 stones which they took out of Jordan did Joshua pitch in Gilgal. And alam niyo po, itong 12 stones na to, ito po yung nagre-represent sa 12 tribes of Israel. And he spake unto the children, saying, when your children shall ask their fathers in time to come, saying, ano ibig sabihin po ng mga stones na yan? Ano ibig sabihin nung tinayo mo, Joshua, ng mga stones na yan? Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you until you were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us, until we were gone over. That all the people of the earth might know the hand of the Lord that is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. So dito po makikita natin, nagtayo si Joshua ng monument. Sabi niya, kapag tinanong ng mga anak nyo kung anong ibig sabihin nitong monument na to, ibig sabihin nito is yung faithfulness ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng monument nito is tinawid kami ng Panginoon mula sa Red Sea hanggang dito sa Jordan River. Na para makita ng mga tao na malaki ang Panginoon at matakot sila sa Panginoon forever and ever. Ano po yung gustong ipakita dito ni Joshua? Ang gusto niyang ipakita dito is that nagtagumpay yung mga magulang nyo, nagtagumpay yung mga tatay nyo, nagtagumpay yung mga nauna sa inyo. Ano yung gagawin mo? Mananatili ka ba dito? Or ikaw rin ay gagawa? Paano kapag tayo na lang yung nandito sa loob ng ating simbahan? Paano kapag wala na yung mga senior preachers natin? Paano kapag wala na si pastor? Lahat ng magulang natin naging faithful. Lahat sila nag-serve. Hindi po tayo pwede magsimula kapag wala na sila. Dapat ngayon pa lang, matuto na tayong maglingkod. Dapat ngayon pa lang, matuto na po tayong gumawa. Tandaan natin that life is uncertain. Sabi nga, you can't receive a present blessing living in a past experience. Hindi ka pwedeng magkaroon ng bagong blessing mula sa Panginoon if you are still reliving your past experiences. You have to change your focus. Kailangan baguhin mo yung focus mo. Kailangan baguhin mo yung mentality mo na kailangan ko maglingkod. Kailangan ko mag-serve. Why? Because of the future generations. Alam niyo po, di ba kapag meron tayong activity sa ating simbahan, kapag meron tayong sabihin na nating clean up drive, o kaya meron tayong linis, makita mo nandyan si Sir Rene, si Sir Dante, Sir Moreng, Sir Bonnie, sila Ma'am Ferry, lahat ng senior nandito. Di ba? Hindi gumagawa ng dahilan para mawala. Hindi gumagawa ng lakad para hindi makapaglingkod. Makita mo na nandito sila sa simbahan. Bakit? Kasi maglilingkod tayo eh. Magsiserve tayo eh. Makikita mo lahat ng mga leaders nandito. Bakit? Kasi yun yung training ni pastor. Yun yung tinuturo niya na kapag ikaw, leader ka, dapat nasa loob ka ng simbahan, dapat ikaw yung nangunguna. Hindi lang tayo tiga-utos. Diba? Makikita mo lahat sila, lahat nandyan. Lahat nagsiserve. Bakit? Kasi yun yung mentality na gustong ipahagi sa atin ng ating pastor. Na kayo bilang mga susunod na leaders, dapat kayo present din kayo. Hindi lang tayo tiga-utos. Hindi mo sasabihin na, leader ako eh, sundin mo ako. Dapat, gawin mo. Dapat ikaw yung magpakita. Dapat ikaw yung kumikilos. Hindi lang hanggang salita, dapat hanggang gawa rin. Leadership is about example. Sabi nga, hindi po tayo pwedeng mag-depend sa mana of the past. Kailangan gumawa po tayo. Kailangan kumilos po tayo. Kailangan maglingkod tayo.
Sabi nga, leadership, yung pinaka-basic na leadership is showing up. Magpakita ka. Dapat nandun ka. Bakit? Kasi paano mo tatawagin sarili mong leader kung hindi ka naman nakikita? Kaya nga, lahat tayo is being trained by our pastor to become leaders. Hindi man leader sa church, pero leader ka sa community mo, leader ka sa bahay mo, leader ka sa work mo. Then pakita mo that you are there. Pakita mo na ikaw yung number one na nandyan. Ikaw yung kumikilos, ikaw yung gumagawa. Hindi ko pwedeng sabihin kay Bron na kung ano yung ginawa ng lolo niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na eto yung ginawa ng lolo mo, eto yung pagsiserve niya, eto yung paggawa niya. Hindi po, bakit? Kasi ako yung tatay niya. Diba? Ano ba yung pinakita sa akin ng tatay ko? Diba? Kung ano yung ginawa niya. So ano yung kailangan kong gawin? Yun din yung kailangan kong gawin sa anak ko. Diba? So, si Pastor, ako, and si Bron, anong magiging gagawin ni Bron kung hindi ako maglilingkod sa Panginoon? Anong gagawin ng anak ko kung hindi ko papakita sa kanya kung paano maglingkod sa Panginoon? Kung ano man po yung ginawa natin sa past, kung ano man po yung achievements natin in the past, lahat po yan ay commendable. At natuwa po ang Panginoon dyan. Pero, dapat hindi po tayo tumigil sa past victories natin. Dapat hindi po tayo tumigil, pinagpala na si Pastor Joey. Okay na ako, dito na lang ako. Bakit? Kukwento ko na lang kung ano yung ginagawa niya. Kukwento ko na lang kung ano yung mga paglilingkuran niya. Hindi ba mas effective kung ikukwento ko is yung kung ano yung story ko? Kung ano yung ginawa ko? Kung ano yung paglilingkuran ko? Kasi po sabi sa Proverbs chapter 4 verse 25, look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Tumingin ka sa harap, huwag mong tingnan yung past mo. Yes, naging matagumpay, pero mas effective kapag sariling story po natin, yung isi-share po natin. Tandaan po natin, sa mga young people, sa mga young leaders natin, ano yung story na ikukwento mo sa magiging anak mo? Ano yung story na isi-share mo sa magiging family mo? Sabi nga, baka puno na yung langit sa dami ng magandang ginawa ng mga tao. Hindi po. Heaven is big enough for everything that we will do for God. Don't stop attempting great things for God. Huwag tayong tumigil gumawa para sa Panginoon. Huwag tayong tumigil na magbigay, mag-serve para sa Panginoon. Great things doesn't mean na malaking bagay, malaking pagbibigay, kundi ano ba yung puso mo sa paglilingkuran sa Panginoon. Yung purpose mo behind it is great, and great is its reward when done in faith and in love for Jesus. Sabi nga, yung purpose mo ay great, hindi dahil sa malaki yung paglilingkuran mo, kundi dahil sa pananampalataya mo at dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. That's the difference. Kapag ikaw ay nagsiserve sa Panginoon, puso ang importante. Sabi nga, wala po tayong rewind. Wala tayong fast forward. Kaya nga kung may chance tayo today, gawin po natin. Kung may chance tayo ngayon, maglingkod na po tayo. Bakit? Kasi, sino ba naman may alam ng bukas? Kaya nga, kung may chance tayo, gawin na po natin yung best po natin. Hanapin po natin yung place natin sa ministry ng Panginoon ngayong araw na to. At maging busy po tayo. Huwag po tayong mabuhay sa past natin. Huwag po tayong mabuhay na, tagumpay na ako in the past eh. Okay na ako doon. Relax na lang ako, magre-retire na ako. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa gawain ng Panginoon, wala pong retirement. Pagdating sa Panginoon, wala pong top out. Pagdating sa Panginoon, wala pong stop button. Dire-diretso lang po tayo. Mapamasama or maganda, don't dwell on the past. Move forward. Serve. Huwag po tayong masatisfy sa mana of yesterday. Gumawa po tayo ulit for today. Gumawa tayo ng pagpapalain ng Panginoon. Gumawa po tayo ng blessing mula sa Panginoon.
So, number one, we live on yesterday's steadfastness in faith. Number two, we live on yesterday's success. Number three, we live on yesterday's sacrificial giving. Marami po sa atin, alam ko, faithful sa pagbibigay. Marami po sa atin, alam ko, maraming naibigay na para sa Panginoon. Pero alam niyo po, yung giving mo ba is still relevant for today? What do I mean? Yung pagbibigay po ba natin ay naging stagnant na? Or naging constant na lang na hindi na tayo nananampalataya sa Panginoon? Diba? Makikita po natin yung perfect example ng ating pastor na siya yung unang-unang testimony na nagbibigay. At siya yung unang-unang nagpapakita. Alam niyo po, di ba, sinabi niya rin na nung preaching niya nung Wednesday, na meron kaming binabayaran pa na malaking, sabihin mo ng, ang tawag dito, hinuhulugan na binabayaran. So, halos lahat ng sweldo ko, doon na pupunta. Pero, minimake sure ko na nag-iipon ako para magbigay. Bakit? Kasi hindi ko pwedeng sabihin na yung binibigay ko in the past, okay na to sustain me in the future. Bakit? Kasi tumataas yung presyo eh. Tumataas yung bilihin eh. Tapos, di ba, after a few years, mag-aaral na si Bron. So, ibig sabihin, kailangan ready rin ako financially. So, kailangan maging invest din ako. Bakit? Kasi po, di ba, hindi naman, sabi nga, nothing is secure. Walang secure sa buhay natin. Whether your job, whether your work, your business, lahat yan, kailangan natin gumawa. So, ano yung pinaka-better na security? Sa bangko? Sa investment? Sa bahay? Kung saan-saan pa? Hindi po. Wala pong pinakamagandang investment kundi sa Panginoon. Bakit? Kasi sa Panginoon, hindi yan mananakaw eh. Sa Panginoon, hindi yan masusunog. Sa Panginoon, hindi yan mawawala. Instead, God will multiply what you give. Yes, not instantly. Yes, not yung ine-expect mo na milyon-milyon, pero God will provide for you. God will provide for us. Hindi po tayo pwedeng mabuhay on yesterday's tithes and offerings. Minsan, di ba po, parang sabi natin, ang hirap ng buhay. Minsan, feeling natin, pwede bang parang jeep na lang tong buhay na to? Sabihin ko, Lord, okay Lord, tigil mo, dyan na lang sa tabi. Baba na ako, stop muna. Hindi po. Minsan, ginagawa yun ng Panginoon para ipakita na nasa Kanya yung lakas natin. As I stay in faith, I can be strong in the Lord. At sasabihin ko, Lord, when my strength is gone, ikaw yung bahala. Kaya inaalis ng Panginoon yung yabang sa atin. Na may trabaho ko eh. May lakas ako, magaling ako, skilled ako, talented ako. Yes, oo nga. Pero lahat ng yan ay wala kung wala ang Panginoon sa atin. Yung trabaho na meron ka, yung pera na meron ka, yung talent, yung skills na meron ka, lahat po yan ay wala kung wala ang Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord. Dapat maging malakas ka kasama ang Panginoon. Nangihina ka na ba? Gusto mo na bang sumuko? Or feeling mo hindi mo na kaya? Then be strong in the Lord. Wala po tayong sufficient strength on our own. Pero with God's strength, we can move forward. Sa tulong ng Panginoon, kaya po natin mag-move forward. Di ba? Sabi nga, pag nag-gym ka, tapos kailangan mo ng mabigat na repetition. Ano yung gagawin? May mag-i-spot sa'yo. Di ba? Tutulong sa'yo para ma-lift mo yung weight na yan. So, habang tumatagal, makakayanan mo yan eh. Makakayanan mo na ng sarili mo. And then, anong mangyari? Para mas ma-develop yung muscle mo, kailangan mo i-increase ulit yung weight. So, anong kailangan? Meron na namang magli-lift to help you up. Ganun din po sa buhay po natin. When you feel na parang, okay na, kaya ko na to then baka merong kailangan gawin yung Panginoon para
kunin natin yung strength mula sa Kanya. 2 Corinthians chapter 2, verse 3 to 5, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. God is sufficient para sa atin. Hindi po enough yung kung ano yung meron tayo, but God will give us what we need. Whatever you give to God, He multiplies. Kapag binigay mo yung talent mo sa Panginoon, God will multiply your talent. Kapag binigay mo yung energy mo sa Panginoon, God will multiply your energy. Kapag binigay mo yung pera mo sa Panginoon, God will multiply your life. Diba alam naman natin yung story ng boy na merong 5 barley loaves and 2 small fishes mula sa John chapter 6, verse 8 to 13. Makikita natin doon yung story kung paano pinakain ng Panginoon yung feeding of the 5,000. Di po ba? Na merong isang bata na meron siyang dalang 5 tinapay at meron siyang dalang 2 isda. Ano yung ginawa ng Panginoon dyan? Di ba? He took the loaves at binigay niya sa mga disciples, pakainin nyo na. Sabi ng disciples, Lord, 5,000 yun Tapos ito lang, Lord. Di ba ngayon nga, di ba? Kapag halimbawa may birthday party ka sa bahay mo, tapos nagluto ka ng spaghetti, nagluto ka ng fried chicken, may cake ka, may pizza ka, tapos biglang nakagulat ka, ang daming pumunta sa birthday mo, di ba? Ang daming pumasok. Hala, paano yan? Hindi ata sapat tong hinanda ko Di ba? Papray ka, Lord. Paramihin mo naman to, parang ginawa mo dun sa bata na may 5 loaves and 2 fishes. Di ba? Minsan ganun yung prayer natin Ano po yung makikita nating story dito? Makikita po natin yung story dito na kung ano yung meron tayo, sa atin, kulang pa. Sa atin, kapos pa. Pero kapag binigay po natin sa Panginoon, God will multiply it. God will give us more. Di ba pag tinignan po natin dun sa dulo, sa verse 13, sa John chapter 6, verse 13, therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Kita nyo, nagsimula sa maliit, 5 loaves and then 2 fishes. Tapos nagkaroon ng 12 baskets. Parang, 5? Baka naman ginawang parang bread pan lang yung liit nung tinapay. Di ba? Maliliit lang na tinapay. Pero hindi po 12 baskets Ano yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung nasa bulsa mo, kung ano yung talent na meron ka, kung ano yung energy na meron ka, kung onti na lang yan, maliit na lang yan, ibigay mo lahat sa Panginoon. Why? Because God will multiply what you have. Diba? Hinang-hina ka na. Pagod ka na sa buhay. Feeling mo wala ka ng energy. Then maglingkod ka sa Panginoon. Why? Because God will give you the boost that you need. Diba? Minsan, diba, pag pagod ka na, kailangan ko ng kape. Kailangan ko ng energy. Diba? Pag inom mo ng kape, mas inantok ka pa. Diba? Basta nakatulog ka pa. Diba? Tapos, Lord, wala na akong pera. Itatago ko na lang to. Kailangan ko to And then the more na kailangan nating magbigay para sa Panginoon. Hindi po tayo ibibless ng Panginoon sa mga bagay na tinatago po natin. Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon sa skills na itatago natin sa bag, itatago natin sa bahay. Ibibless tayo ng Panginoon kapag ginagamit natin to para sa Kanya. Maliit na nga, itatago mo pa. Di gamitin na natin lahat sa Panginoon, ibigay na natin lahat sa Panginoon. Di ba, pag, halimbawa, sa sugal, di ba, all in mo na. Bakit? Kasi sa Panginoon, walang talo. Sa Panginoon, hindi tayo matatalo. Bakit? Because God is always looking for the best para sa atin. Jesus took the bread and loaves, He prayed, broke it, blessed it, and multiplied it. Ano yung meron ka ngayon? Ano yung meron ka na gusto mong pagpalain ng Panginoon? Then give it to God. Ibigay mo sa Panginoon. Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 10, He that is faithful in that which is least is faithful also in much.
But he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who will give you that which is your own? Baka kaya hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng hinihiling natin kasi hindi tayo faithful dun sa kung ano yung meron tayo. Di ba lagi nating naririnig kay Pastor yan na baka kaya hindi ka binibigyan ng magandang sasakyan kasi kung ano man yung meron ka ngayon, e-bike na nga lang yung meron ka, hindi mo pa maingatan. Di ba? O kaya, Lord, bigyan mo ako magandang kondo, o kaya bigyan mo ako magandang bahay. Tapos yung bahay na meron ka, hindi mo nga maayos. Di ba? Yung bahay na meron ka, hindi mo malinis. Paano tayo pagpapalain ng Panginoon? O kaya, Lord, bigyan mo ako magandang cellphone. Tapos yung cellphone mo naman ngayon, sira-sira. Di ba? It's all about stewardship. It's all about magpagkakatiwalaan ka ba? Maliit na pera, hindi mo nga ma-handle, paano pang malaki? Diba? So, kailangan natin ma-train. Kailangan natin makita na, Lord, sige, gagawin ko yung best dito sa maliit na to para handa ako pag malaki na yung blessing ko. Yun po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Baka kaya hindi niya binibigay yung prayer mo, baka kaya hindi niya ina-answer yung hiling mo kasi hindi pa tayo ready. Kaya ihanda po natin yung sarili po natin. Huwag po tayo mag-dwell sa yesterday's faith. Huwag po tayo mag-dwell sa yesterday's success. At huwag po tayo mag-dwell sa pagbibigay po natin in the past. Alam niyo po, yung buhay natin ngayon will get crazier. Mas nakakaloka, mas masakit sa ulo. Kaya nga po, mas dapat maging devoted tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga dapat mas mahalin po natin yung salita ng Panginoon. As the world gets wilder, dapat bumalik po tayo sa sound word of God. Na pwede po nating i-establish yung buhay natin. Na ito yung dito natin pwedeng establish yung family, establish yung buhay, establish yung sarili po natin. Ano po ba yung ginagawa ng salita ng Panginoon sa atin? The word of God, it centers us. Ito yung magsi-center sa atin. Alam niyo yung kapag nagbabike ka, tapos medyo gumigewang-gewang ka. Anong gagawin? Di ba? Kailangan bumalik sa center. So, yung salita ng Panginoon, ito yung tutulong sa atin para maging center yung takbo natin. Yung salita ng Panginoon, ito yung magko-correct sa atin. Ito yung magsasabi sa atin na mali yung ginagawa mo. Hindi tama yung ginagawa mo, baguhin mo. Di ba? Alam niyo po, number one na kailangan nating makita na mali tayo. Kasi kahit anong correct ng salita ng Panginoon, kung hindi natin nakikita sa sarili natin na mali tayo, the Bible can never correct us. Bakit? Kasi ikaw nga sa sarili mo, hindi mo tanggap na mali ka, paano ka pa i-correct ng salita ng Panginoon? Panginoon na nga lang, niloloko pa natin. Kaya nga kailangan maging honest tayo sa sarili natin. Why? Because the Bible can never correct us if we are never honest to ourselves. Maging honest tayo sa sarili po natin. Why? That's the time the Bible can correct us. Ano pa po yung pwedeng gawin sa atin ng Biblia? The Bible can counsel us. Ito yung pwedeng mag-counsel sa atin. Ito yung pwedeng magturo sa atin sa tamang direksyon. Kaya nga po, tayo minsan we will get out of our way, minsan mahihirapan tayo, minsan maliligaw tayo, pero the Bible will always lead us to the right path. Yung salita ng Panginoon, this will always be the number one counsel. Kaya nga kapag kumausap ka kinausap mo si pastor, most of the time, sasabihan ka niya ng Bible verse. Most of the time, bibigyan ka niya ng Bible verse. Bakit? Because dun siya kumukuha ng counsel para sa atin. Why? Dahil wala na pong ibang magandang advice kundi salita ng Panginoon. Ito yung pwedeng straight to the point na magtuturo sa iyo kung ano yung kailangan mong gawin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya nga po, habang mas nagiging mahirap yung buhay, habang mas nagiging challenging yung buhay, wag po tayong umalis sa salita ng Panginoon. Wag po tayong umalis sa kalooban ng Panginoon. Why? Because this will teach us na hindi dapat tayo nagdidepend on yesterday's success. Hindi dapat tayo nagdidepend sa pananampalataya natin in the past. Gumagawa po dapat tayo today for our future.
Tayo po tumayo lahat at tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa blessings na inyong binigay sa amin. Thank you, Lord, for giving us this wonderful opportunity na kami po'y nakapakinig ng salita ninyo. Alam po namin, Panginoon, na marami po kaming pagkukulang, marami po kaming pagkakamali, marami po kaming shortcomings, Panginoon. Pero alam po namin na kayo ay willing na patawarin kami. Kayo ay willing na bigyan po kami ng second chance. We ask for your help, your grace, and your mercy. Natulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay. Na kailangan po namin kayo para magtagumpay ang aming buhay. We cannot depend on yesterday's manna for today's success. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, the altar is open for you. Yang upuan na yan, trono mo yan. Kaya lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, patawad. Patawad sa pagkukulang ko, patawad sa pagkakamali ko, kailangan ko po kayo sa aking buhay. The altar is open for you. Tayo po'y lumapit sa altar at tayo po'y manalangin.